Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na ang paglipad ng paru-paro ay halos walang tunog? Hindi tulad ng ibon o bubuyog, ang kanilang pakpak ay kumakampay ng napakalumanay. Halos parang anino. Tahimik man sila, ang kanilang paglalakbay ay puno ng layunin at pagbabago. Sa mga gawa, nagpaalam si Pablo sa mga pinuno ng simbahan sa Efeso. Ngunit hindi niya ipinagmalaki ang mga himala, kung hindi ang katapatan. Tulad ng paru-paro, ang kanyang lakas ay hindi sa ingay, kung hindi sa tahimik na sakripisyo at pag-ibig sa Diyos, kahit walang pumapalakpak. Sa Ebanghelyo, nanalangin si Jesus sa Ama, niluwalhati kita sa lupa sa pagtupad ko sa gawaing ipinagkaloob mo sa akin. Hindi ito sinabi ng may yabang o pasigaw, kung hindi may kapayapaan at kababaang loob. Walang drama, ngunit puspos ng pagsuko. Sa mundong mahilig sa ingay, kapangyarihan at papuri, ang mga pagbasa ngayon ay isang paalaala. Ang kabanalan ay kadalasang tahimik. Ang pinakamatitibay na buhay ay hindi kailangang marinig. Sapat na ang pagbabago na naiwan nila. Huwag nating hanapin ang tagumpay na maingay. Hanapin natin ang pagiging tapat kahit tahimik. Sapagkat kahit walang makarinig, ang Diyos lang ang nakikinig. Pagnilayan po natin ito.